Magandang hapon po sa lahat, saka magandang gabi po sa Pilipinas, PCI family. Ako nga pala si Alvin. Ako naman po si Christine Joy. Um, y- ako naman po si Janet. Sorry. At ito ang aming friend. Ito po ang aming life testimony bago po pumasok dito sa ICCI. Sinong nag-aakala na darating magkapitbahay, magkababata, ay magkakatuluyan? Yan ang kwento namin. Year 2010, naging mag-GFPF kami. Hindi rin kami exempted sa mga makamundong tukso at agad-agad sinubok ang aming relasyon. Nagkaroon ng third party at nagkaroon ng formality. Year 2014, nag-decide akong mangibang bansa bilang akong breadwinner. Bilang ako ang breadwinner at gusto ko makatulong sa family ko, nag-decide ako na pumunta sa UAE. Naging LDR kami. Tapos may 4 hours difference pa. Maraming nagsasabi na walang forever sa LDR. Pero lagi ko sinasabi na ako ang magpapatunay or kami ang magpapatunay na may forever sa LDR. Pero nung nandito na ako, yung buhay sa UAE, diba? Meron namang pagsubok, sinubok na naman kami, third party ulit. Ngayon, sa part ko naman. Nung nagpunta ako sa Abu Dhabi, hindi ko na feel yung homesick. Feeling ko ng ibang bayan, ng ibang probinsya lang ako. Parang nasa Pilipinas pa rin ako. Then may kanya-kanya kaming buhay sa Pinas. Siya sa Pinas, ako dito sa UAE. Then year 2018, God uprooted me on my comfort zone. Nilipat niya ako dito sa Sharjah, which is wala akong kilala, para akong back to zero, wala akong kilala, wala akong friend, wala akong spiritual family, wala lahat. So mas na-feel ko yung homesick dito. Then nag-decide ako na kunin si Alvin. Yun nga. Bigla na lang nakatanggap ako sa email ko, bigla na lang siya nagsabi sa akin na nandun na yung ticket at visa ko. That time, nasa maayos na posisyon ako sa BPO company. Pero iniwan ko at pagsapala rin dito sa UAE. Kasama si Jaja. 4 months bago ako nakahanap ng work, nakadalawang exit ako, dumating na rin kami sa point na hindi pa ako nakahanap ng work, uuwi na lang ako sa Pilipinas. Siguro dito na magtatapos yung relasyon namin pag hindi ako nakahanap ng work at uwi na ako ng Pilipinas. July 4, 2018, unang attend ng life lesson namin doon, which is si Kuya Joel ang nag-facilitate, at si Ate Carlin, na now is yung Zacchaeus life group. Natutunan ko doon yung life verse ko at tumatak talaga sa akin yung Matthew 6 verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. And then August 2018, nung unang attend ko sa ICCI service dito sa Alnada. And yung feeling talaga na hindi ko nakita sa iba, yung family, nandun talaga. At feel ko talaga yung pag-welcome sa akin ng mga church family. Nung nakita kong naka-attend si Alvin sa life lesson at uma-attend na rin ng service, parang nahiya ako kasi hindi na bago sa akin yung pag-attend ko ng worship service sa Abu Dhabi. Ilang beses na ako naka-attend sa ECCI, pero nung uma-attend ako doon, ang lagi lang reason is yung kung magiging song lead si Ate Carlin, pupunta ako doon para lang suporta. Tapos until na hindi na ako pumunta dahil meron na yung dumating na sa buhay ko yung Thursday night, magdamag inom, tapos simba ng hapon. Nung nakikita ko na siya na nag-enjoy siya sa life group niya, sabi ko sa sarili ko, bakit? Lord, ito po yung pinag-pray ko sa inyo. Ang sabi ko kay Lord, makapunta lang si Alvin dito sa
UAE, ipapakilala ko sa inyo. Pero hindi yun yung nangyari, kundi si Alvin pa ang umakay sa akin sa Christianity. Siya pa yung una nakakilala bago ako. Kahit na nakakapag-attend ako ng live lesson at saka ng mga services noon. 2019, buong puso kaming tinanggap ng ACCI Sargent family. At unti-unti namin inayos yung relasyon namin. Pakasal kami sa Consulate noong May 23, 2019. At the same day, pinless kami ni Papi. Iba sa pakiramdam yung nagsasama kayo ng may blessing ni Lord. October 25, 2019, right before our worship service, habang naliligo ako, naramdaman ko yung lamp sa right breast ko. Sa takot ko, napaiyak na lang ako kay nanay. Sabi ko, Nay, meron pa ako nakapa sa right breast ko. Sabi ni nanay, still, tapusin natin ang worship service at mag-pray tayo. Then, nakailang visit kami sa iba-ibang doctors. Tapos, isa yung mga sinasabi nila, kailangan ko ng FNAB, ang F5 needle aspirate biopsy kasi hindi maganda yung nakita nila sa scan. So, doon na-develop yung anxiety ko, hindi ko alam. May history yung tita ko ng breast cancer. So, tapos si Ate Arlene, dumadanas that time ng nakikipaglaban sa cancer. So, ayoko maranasan kung ano yung naranasan nila. Sabi ko, Lord, tulungan niyo ako. Ayoko pong maranasan kung ano yung naranasan nila. Then, yung feeling na nalaman mo yung partner mo na may nararamdaman sa iba talaga. Nakita ko yung anxiety sa kanya, hindi siya makatulog, yung depression. But December 30, 2019, when we accepted Jesus in our life, and Lord and Savior na only because nasa pinagdadaanan namin, but because nag-decide kami na to serve the Lord with all of our hearts. She went sa FNAB procedure January 20, 2020. And praise God, He heard our prayers. Nothing to worry begin. Ang result. Next plan is have a baby. Every month, we are waiting for the positive result hanggang isang taon na wala pa ring result. And we seek na kami sa doctors kung anong procedure ang dapat. Ito na naman, kailangan na namang silipin yung nasa loob ko. Every time na nagpupunta ako sa doctor, yung anxiety na na-develop ko, hindi na naalis. Then, na-diagnose akong PCOS. Again, sabi ko, Lord, ano ba naman to? But Lord, ang pinagpipray ko kay Lord, and trust as a child na madadala namin sa pag-serve sa'yo. Then, February 2021, ayun, positive. Hindi sa pregnancy, but COVID-19 positive. Nung nakita kong red yung allosanap ko, nanginig ako, sino ba naman ang may gusto magkaroon ng COVID-19? That time, yung scare, yung fear, yung worry, lahat ando doon. So mag-isa ako sa kwarto, ando doon na naman, anxiety, hindi ako nakakatulog, parang feeling ko hindi na ako magigising. Then, God healed me. After nun, after a month, may time na nag-prepare ako ng breakfast para kay Jaja. And then, bigla siyang tumawag sa akin. After nun, pumunta kami sa McDo, nagkaya siya ng breakfast. Nagulat ako. Sabi ko, usually hindi naman siya nag-kaya agad ng breakfast nun. And then suddenly, naka-order na kami. Sabi niya, may nakalagay na video. Parang nabibideo siya sa aming dalawa. Sabi niya, hindi, magwa-vlog lang tayo. Vlog lang tayo. Yun nga, sige, intro pa ako sa ng pagkain. And then suddenly, may inabot sa akin siyang papel. Ano itong papel na to? Sabi ko. Yun nga, yung lab result daw niya. And suddenly, sabi ko, anong lab result? Siyempre, hindi ako marunong magbasa ng mga lab result.
Tapos bigla siyang ngumiti sa akin. Tapos doon, nagkaroon na ako ng need na buntis siya. And then, alam mo yung time na yung naramdaman ko talaga is happiness talaga kasi yung prayer na magka-baby kami. Hindi lang kasi kami yung nag-pray, kundi yung family church namin na every 7 altar prayer is included talaga kami. Na wala talagang imposible sa Panginoon na alam niya yung desire ng puso natin. August 2019, kailangan kong bumalik sa doctor ko for follow-up sa breast check-up ko. Then, ang inaalala namin ng doctor ko noon, kasi yung lump na nakita sa breast ko, located sa likod ng nipple, which is pwedeng mag-block ng lactation duct ko. Then, nung time na nung nag-scan kami, sabi nito, don't worry, sabi niya, yung lump hindi siya mag-block ng lactation ducts mo, and now your breast is preparing for lactation. Sabi ko, praise God, again and again. Kasi nagpe-pray ko, yung word ko, nawala na naman. Then, October 25, 29, 2021, lumabas yung si Hannah Gabriel. Yung baby namin lumabas ng August 25, 2021, which is the same day nung nalaman ko na nagkaroon ako ng lump. So, yung nightmare ko na, yung nightmare ng August 25, napalitan siya ng joy. Yun yung pinakamasayang moment naming mag-asawa. Then, again, mahal na mahal ako ni COVID. December 27, nagka-COVID na naman ako. Positive na naman. Sabi ko, nung naramdaman ko yung symptoms, sabi ko, parang deja po to. Kilala ko na to, kilala ko na siya. Feeling ko si COVID to, nagbabalik. Yun nga, nagbalik. Ang napakasakit na naririnig mo yung anak mo na nasa kabilang room, hindi mo mahawakan habang umiiyak. Pero, nung nag-research ako, sabi doon, yung immunity na nade-develop ko, napapasok sa anak ko by breastfeeding. So sabi ko, praise God, may instant immunity na si baby, instant antibodies. Really, God is so amazing. He will let you suffer for a while to see His glory. Everything that happens has a reason. Yun ang sabi nila. Yan ang kwento ng aming buhay. From magkapit-bahay, magkababata, mag-classmate, schoolmate, turn to be husband and wife. Ngayon, meron na ring third party sa amin, sa relasyon namin. Yan ay si Lord. And allow me to introduce to you our bundle of joy and answer prayer, Hannah Gabriel. Sabi nga sa Joshua 24 verse, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorite, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. All glory to God.